Amen. So the title of my preaching this morning is, When God Changes Everything. So hindi po pa rin tayo nalalayo doon po sa tema natin. So if I'm not mistaken, nag-umpisa po ito nung camp. It's all about the metamorphosis. Hanggang ata pastora sa anniversary ng church po natin. Okay. So the title of my preaching this morning is, When God Changes Everything. So before I begin, let me share something light with you. Something funny. Amen. So here it goes. So there was a woman who got very sick and ended up in the hospital. Imagine that, meron pong isang babae na talagang malala ang kanyang sakit. At dahil sa kalalaan ng kanyang sakit, siya po ay humantong sa ospital. And on the operating table, she prayed. Nananalangin ngayon ang babaeng ito. Sabi niya, Lord, tinanong niya ngayon ng ating Panginoon, is this the end? Katapusan ko na po ba, Panginoon? Am I going to die? Mamamatay na po ba ako, Panginoon? Talagang kinakausap niya ang ating Panginoon. And listen to this. God said, hindi pa anak, hindi pa ito ang katapusan mo. I'm going to give you another 30 years to live. Kayo po, pag binigyan po kayo, imagine yourself, no? Ilang taon na po ba tayo ngayon? Kahit wala po tayo sa ganong sitwasyon, ano kaya ang gagawin mo sa loob ng 30 years na yon? Oh my gosh! Di ba? Kung ang edad natin ay 70, oh my gosh, 30 plus 30, that would be 100. You know what? Pag nakatira ka po sa Pilipinas, if I'm not mistaken, meron pong batas ngayon na pag umabot ka po ng 100, you will be given a 100,000? 1 million, Pastor! Oh my gosh! 1 million. So, ilang lechong baboy ang mabibili nun? Di ba? Amen! Okay, moving on. Sabi niya, sige, baka sumobra ako. May 1 million, sige, hindi ko kasi na-google masyado yon. Okay, so balik po tayo. Sabi niya, ganito ang nangyari. Well, when she recovered, everybody, listen to me right now. When she recovered, she thought, wow, I've got a lot more time. So she decided to make the most of it. She had cosmetic surgery, liposuction, di ba? Siguro tabain tong babaeng to na. Tummy tuck. Change her hair. Ano bang uso ngayon? Di ba? She wanted to look young and fresh for those extra years. Amen. Tignan mo yung katabi mo kung fresh na fresh pa yan. And finally, listen. And finally, when she was all done and walking out of the hospital, nung tapos na lahat ng yon, looking a brand new woman. Diba? Okay? She now looked like a brand new woman. Pero ito ang nangyari sa kanya. Don't miss this one. She got hit by a car and died instantly. And when she got to heaven, she said, Lord, what happened? Lord, anyari? Diba? You told me I have 30 more years. Sabi mo, may 30 years pa ako, Lord. Anyari? And God said, oh, I didn't recognize you. Hindi mo nila na-gets. Hindi. Sino po ang naka-gets? May pa-Tim Hortons po ako mamaya. Okay. Hindi nyo po na-gets. Okay. Balikan nyo na lang po. Okay. Ang kwentong ito, kung titignan po natin, ay nakakatawa. Tama po ba? Pero may aral. Hindi sapat ang panlabas na pagbabago ng isang tao.
Remember, only Jesus can change our hearts, our lives, and our purposes. Kasi ang nabago lang sa Kanya ay ang panlabas na anyo eh. Tama po ba? Hindi natin alam kung na-transform din ang Kanyang puso or, ang Kanyang buhay. Now the question is, tayo po. Sa buhay natin, may mga pagbabago po ba tayong hinahangad? Paano nga ba natin mararanasan ang tunay na pagbabago? Tama po ba? Yung binago ng Diyos, hindi lang yung panlabas, kundi pati sa puso at buhay ng tao. Amen. At bago po tayo mas lumalim sa mensahe, gusto ko pong sabihin sa ating lahat na ang gagamitin ko po na style ng aking preaching. Actually, narinig ko lang po ito sa mga pastor din pag dumadalo ako ng mga seminars, sinasama ako ng aking asawa. Hello sa aking asawa na nanonood ngayon. Amen. And the word of this is preachemony. Preachemony. Sino na po ang nakarinig ng salitang ito? Aside from Pastor, yun. Sorry. Okay. Preachemony. So, ano ang ibig sabihin ng preachemony? Okay. Pag hindi nyo ito mag-google, kasi wala pa po siya sa Google, wala din po siya sa dictionary. Okay. Ang ibig sabihin po ng preachemony, ito ay kombinasyon ng preaching and testimony. Preaching at the same time testimony. Hindi lang ito basta preaching, ito ay preaching na may kasamang personal na kwento ng transformation at pananampalataya. At sa isang preachemony, pinagsama po natin dito ang salita ng Diyos at ang sariling karanasan natin. Amen. Para mas maging real at relatable ang mensahe. Tama. So, sa aming mga pastor, hindi mahirap mag-message or mag-preach kung yung pre-preach namin, kami mismo ang nakakaranas po noon. Amen. At naniniwala po ako, ito yung pinakamadali po kasi na i-share yung sariling karanasan natin. Amen po ba? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang matulog. Amen. Okay. At ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo kung paano po ako na-transform ng ating Panginoon. Dahil ako po ang nagpipreach, hindi naman po kayong nagpipreach sa taas. Siyempre, yung testimony ko ang maririnig nyo. May own preachemony, di ba, Pastor? Tama, di ba? Tignan natin kung makaka-relate na lang po kayo. Amen. Glory to God. So, gusto kong ibahagi kung paano po ako na-transform ng ating Panginoon. Isang kwento na pwede po nating makita sa banal na kasulatan at sa sariling buhay ko. Iba-iba po ang kwento ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kung paano po tayo na-transform o binago ng ating Panginoon. Kung mag-agree po kayo sa akin, some experiences are dramatic. Yung pang-maala-ala mo kaya. Di ba? Na pag nag-sharean kayong dalawa, yung talagang lumuluha. Diba? Na kung pwede lang, diba, ipadala mo kay Charo Santos, diba? O kaya pang mala MMK na transformation ang iyong naranasan. Kung hindi man po siguro dramatic, siguro ay normal lang. Diba? Chill lang. Amen. But all of us need God touch. Amen. Mapadramatic man, mapanormal man, sa tingin mo, naniniwala po ako, lahat po tayo, kailangan pa din po tayong abutin ng ating Panginoong Diyos. Okay, so umagang ito ibabahagi ko ang ilang halimbawa, kasunod ng aking sariling preachemony. Ito at basahin na rin po natin ang Acts chapter 9 to 22. Ito po ay tungkol sa buhay ni Saul at kung paano siya na-transform ng ating Panginoong Diyos. Amen.
May mga experience po ba tayo na ganito bago po natin basahin yon? O siguro may narinig ka na ding mga testimony katulad ng ganito. Okay, umpisahan po natin sa dramatic experience. Dating kriminal, tignan mo yung katabi mo, nakulong, pero, listen to me, pero doon nakilala si Jesus at nagbago. Dramatic, tama po ba? Mamamatay tao, di ba? Tapos nakulong, tapos nabahagian ng salita ng ating Panginoong Diyos sa bilangguan, nagbago. So that's an example of transformation. Dating lasenggo, tignan mo yung katabi mo. Oh, di ba? Tignan mo nga. Sabihin mo nga, anong iniinom mo dati, bro? Ayan, di ba? Dating addict. Or in short, listen to me, ABC. Sinong nakakaalam ng ABC? Alak, babae, sigarilyo. Yung cigarette, no? Okay. At dahil po doon, nasira ang kanyang pamilya. Amen? Pero nung na-encounter niya si Christ, naging bagong tao siya. Nabuo muli ang kanyang pamilya. Meron bang naka-experience po ng ganun dito? O, wag nyo nang itaas yung kamay nyo. Okay. Okay, kung wala naman, okay, moving on. Dating prostitute. Oh, dramatic. Grabe. O kaya nalulong sa bisyo. Pero binago po siya ng ating Panginoon at binigyan po siya ng bagong identity. Amen po ba? Or marahil sabihin natin, hindi ako yan. Hindi ka makarelate. Di ba? Tingin ka ulit sa katabi mo. All of the above. Okay. Pero ang mahalaga, lahat po tayo ay pwedeng baguhin po ng ating Panginoong Diyos. Lahat po tayo. Naniniwala po ako, bakit po tayo na andito? It's not an accident. Dahil meron po tayong, merong plano ang ating Panginoong Diyos sa atin. Diba? Kaya tayo pumupunta sa simbahan kasi gusto nating magbago. Kasi yung sinasabi ng iba, hindi ako pupunta sa church kasi ako ay makasalanan. Tama? Pero alam po ba natin, na once na pumunta po tayo sa simbahan, kasi gusto po nating mabago ng ating Panginoong Diyos. Sabihin natin normal lang yung pagkatao mo. Hindi kayo yun. Okay, halimbawa, may mga mababait, pero punong-puno naman siya ng pride sa kanyang puso. Diba? Hindi nga niya ginagawa. Hindi ako nagsusugal, hindi ako nambababae, hindi ako dating ganito. Pero kung titignan mo ang kanyang puso, siya po ay punong-puno naman ng pride. At ang pride, diba? Ayaw po yan ng ating Panginoong Diyos. Diba? Kung titignan mo, parang perfect. Diba? Pero if you're going to search within him or her, makikita mo, kailangan niya ng transformation sa buhay. O kaya isa kang estudyante, o kaya isa kang empleyado, pero insecure ka at wala kang direksyon sa buhay. Sino po ang relate dito? Diba? Insecure ka. Ang dami mong insecurities. Diba? Nakatabi mo lang kung ano doon, nanliliit ka na. Diba? Nakalimutan mo na yung salita ng Panginoong Diyos that you are fearfully and wonderfully made. Diba? Sa tingin mo, hindi ka na maganda. You need to change your mind. Amen. Palaging nasa simbahan, pero wala pang tunay na relasyon kay Jesus. Meron po ba dito? Diba? We always attend the church every Sunday. We see to it that we are present every Sunday. Pero if we are going to look inside ourselves, wala pala tayong tunay na relasyon kay Jesus. Mo yung katabi mo. Amen. So, basahin na po natin kasi nakarelate talaga ako dito sa story ni Saul. Okay, so makikita po natin siya sa Acts chapter 9 verse 1 to 22 NLT version. Okay. Babasahin ko siya. Just read it with your eyes. Verse 1.
Pagbasahin natin na, isipin natin na tayo ay naandun sa eksena. Tama? Dapat madala tayo para makarelate. Okay, kasi ganun po yung ginawa ko. Kaya nung binabasa at pinag-aaralan ko siya, sabi ko, oh my gosh, Lord. Amen. So verse 1, sabi niya, meanwhile, Saul was uttering threats with every breath and was eager to kill the Lord's followers. So he went to the high priest. He requested letters addressed to the synagogues in Damascus, asking for their cooperation in the arrest of any followers of the way. And the way here is Jesus. Okay? So yun ang gustong gawin ni Saul, ang lahat ng mga tagasunod ng ating Panginoong Diyos ay kanyang huhulihin. Amen. He wanted to bring them, both men and women, back to Jerusalem in change. Verse 3, as he was approaching Damascus on this mission, pwede ba natin sabihin mission? May mission. Merong mission sino? Si Saul. Ano ang mission ni Saul that time? Ang hulihin lahat ng mananampalataya. Ang lahat ng naniniwala kay Kristo. Grabe, no? Yung kanyang misyon. Hindi lang yun. Ano pa ang ginawa ni Saul? Talagang humingi pa siya ng letter. May kasulatan para pag hinuli niya ang mga to, ito ay magiging legal. Diba? Okay. And then as he was approaching Damascus on this mission, a light from heaven suddenly shone down around him. He fell to the ground. Natumba siya and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Who are you, Lord? Saul asked. And the voice replied, I'm Jesus, the one you are persecuting. There's a verse in the Bible na sabi doon kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo tao, ganun din ang ginagawa mo sa akin. So that time, Saul is not literally na ang Diyos hindi mismo yung Diyos. Pero yung mga tao na pinili ng ating Panginoong Diyos, yung kanyang followers, ang kanyang huhulihin para hindi mapalaganap ang Kristyanismo. Amen. So verse 7, sabi niya, the men with Saul, tama ba? Verse 6, now get up. Okay, balikan natin. Verse 5, who are you, Lord? Saul asked. And the voice replied, I am Jesus, the one you are persecuting. Verse 6, now get up and go up into the city and you will be told what you must do. So ininstrakan siya ngayon ng ating Panginoon. Verse 7, the men with Saul stood speechless. Hindi makapagsalita. For they heard the sound of someone's voice but saw no one. Verse 8, Saul picked himself up off the ground, but when he opened his eyes, he was blind. Nabulag po ngayon si Saul. So his companions, everybody say companions. Ayan, companions. Ayan. His companions lead him by the hand to Damascus. Inakay nila ngayon si Saul. Verse 9, he remained there, blind, for 3 days. Okay, babalikan po natin yan mamaya. He remained there blind for 3 days and did not eat or drink. Okay. Verse 10. Now, there was a believer in Damascus named Ananias. Tama yung pronunciation ko. The Lord spoke to him in a vision, calling, Ananias! Yes, Lord, he replied. The Lord said, go over the street to the house of Judas. When you get there, ask for a man from Tarsus named Saul. He is praying to me right now. Babalikan ulit po natin yung word na yun. He is praying to me right now. Verse 12, I have shown him in a vision of a man named Ananias
coming in and laying hands on him so he can see again. Verse 13. But Lord, pwede ba nating sabihin, but Lord, sige na po, para hindi kayo makaamanto. Ayan. But Lord, exclaimed Ananias, I heard many people talk about the terrible things this man has done to the believers in Jerusalem. Lord, papupuntahin mo ako? Alaman mo naman, Lord, narinig ko na hinuhuli niya yung mga mananampalataya, yung mga believers. Papupuntahin mo ako dun, Lord. Gusto mo ba akong mapatay niya? Diba? Sino dito pag ikaw yung Ananias, diba, ready ka na ba? Amen. But the Lord, okay, 14, sabi niya, and he is authorized. Maliban pa doon sabi pa ni Ananias, and he is authorized by the leading priest to arrest everyone who calls upon your name. Diba? But the Lord said, go, for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles and to the kings, as well as to the people of Israel. Okay, 16. And I will show him how much he must suffer for my name's sake. So, Ananias went, look at my word, binabasa ko lang, Ananias went and found Saul. He laid his hands on him and said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road, has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit. And instantly, oh my gosh, instantly, pwede ba nating sabihin, instantly, something like scales fell from Saul's eyes. He regained his sight. Then he got up and was baptized. And afterward, he ate some food and regained his strength. Ilang araw po siyang hindi kumain? 3 days. And afterward, he ate some food and regained his strength. Saul stayed, malapit na po, Saul stayed with the believers in Damascus for a few days. Nakikita nyo yung eksena? Nakaka-excite, di po ba? Saul stayed with the believers in Damascus for a few days. And immediately, he began preaching about Jesus in the synagogues. Yung dati na persecutor ng mission niya ay hulihin ang mga mananampalataya, ang mga believers ni Jesus, ngayon na-transform. Diba? Amen. Sabi niya, and immediately, he began preaching about Jesus in the synagogue, saying, He is indeed the Son of God! Hallelujah. All who heard him were amazed. Siya ba yun? Di ba siya yung may gustong Di ba siya yung dating babaero? Bakit ngayon? Isn't this the same man who caused such devastation among Jesus' followers in Jerusalem? They asked. And didn't he come? Okay, listen to me. And didn't he come here to arrest them and take them in chains to the leading priest? Kasi yun talaga yung mission niya eh. And the last verse, it says here, Saul's preaching became more and more powerful. And the Jews in Damascus couldn't refute. Hindi siya mapigilan. His proof that Jesus was indeed the Messiah. Amen. Closing prayer na po tayo. Tapos na. Tapos na, di ba? Hallelujah. Father in heaven, Lord God, gawin niyo pong, Lord God, alive, buhay,
ang salitang ito, Panginoong Diyos, na aming pag-aaralan sa umagang ito. Na hindi po lang namin, Lord, marinig, kundi, Lord, tumimo sa aming puso, Panginoon. Dahil, Lord, na andito po kami, gusto po naming ma-transform, Panginoon. Lord God, hindi man po mapadramatic, mapasaul ang aming mga pinagdadaanan sa buhay, Panginoon. Ngunit alam ko po, Lord, wala po kaming isa sa amin, Lord God. May mga silent battles po ang bawat isa po sa amin. Hindi man po nila mabigkas, Panginoon. Alam ko po, meron din po silang niluluhuran, Panginoon. Dinudulog sa iyo, Lord God. Lord, katagpuin mo nga po ang bawat isa po sa amin sa umagang ito. Salamat po sa buhay ni Saul at ni Ananias, Lord God. Na Lord, aming pag-aaralan sa umagang ito. Higit sa lahat, salamat po sa iyo, Panginoon. Dahil alam ko po, ikaw ay yung tunay na nagpapabago sa mga tao, Panginoon. Speak to us right now. Gawin niyo pong, Lord, buhay na salita. Ang aming, Lord God, mapagbubulayan sa umagang ito, Lord God. Hallelujah, Lord God, na Lord, tumimo po ito sa aming puso, sa aming isipan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng anak mong si Jesus. Amen and amen. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Okay. So this morning, meron po akong i-share po sa inyo. The 3 eyes. Hindi po mata, kasi dalawa lang naman po mata natin. Di po ba? Tingnan mo nga yung katabi mo, baka 3 ang mata niya. The 3 eyes. The 3 eye. Okay, of transformation. Okay, let's learn from Saul's conversion. Number 1 is interruption. Nasubukan nyo na po bang ma-interrupt? Diba? Oops! Diba? Interruption means, sa eksenang ito, sa binasa po natin, we all know that God interrupts Saul's path. Tama po ba? Hindi natuloy ang kanyang plano. And sometimes, God interrupts us also, our path. Nakaranas na din po ba kayo na na-interrupt sa buhay? Okay, balikan po natin yung Acts 9 verse 3 to 4. Sabi niya, as he was approaching Damascus on this mission, may mission talaga si Paul, si Saul. A light from heaven suddenly shone down around him. He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? So, sino po ba si Saul? Sino po sa inyo ang nakakakilala na kay Saul po dito? Okay. For your information, si Saul po ay isang Hudyo. Ipinanganak po siya sa Tarsus. Sa Tarsus, isang lungsod po sa Cilicia. Nag-aral po siya sa ilalim ni Gamaliel. Isang respetadong guro ng batas. Look at my word, batas. Law. So, ibig sabihin, alam ni Saul kung ano ang batas. Tama po ba? At itong batas na to ay batas ng Hudyo. At mababasa po natin yan sa Acts 22 verse 3. Sabi po sa Acts verse 22:3, I am a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. I studied under Gamaliel. So, grabe ang kanyang pinag-aralan. Hindi pipitsugin yan. Gamaliel, kilala. And was thoroughly trained. Diba? Nag-training siya at ang nag-train sa kanya, ito yung mga matitinding guro. He was trained in the law of our ancestors. So, ibig sabihin na ipasa na sa kanya yung mga, tawag dito, naipasa na kay Saul yung mga paniniwala ng kanyang mga ninuno. At yun na rin yung nakalakihan ngayon ni Saul. Sabi pa niya, I was just as zealous. Talagang grabe, di ba? For God. So sa tingin ni Saul, tama yung kanyang ginagawa. Basahin ko ulit. I was just as zealous for God as any of you are today. So lubos po siyang masigasi kung titignan natin sa pagsunod sa tradisyon ng mga magulang at sa batas. Kaya nga si Pastora Lato, last week, she mentioned, di ba, may mga tradisyon na din po tayo na hindi pa din natin mabitaw-bitawan.
Okay. Kaya siya naging tagapaghusga at tagausig ng mga Kristiyano. So, ngayon, si Saul, yun yung kanyang basihan. Yun yung kanyang basis. Diba? Na sa tingin niya, tama yung kanyang ginagawa. At ang mga followers ni Jesus, na nagsasabing, Jesus is Lord, gusto niya sila ngayong hulihin. Para ipakita sa kanila na mali ang kanilang ginagawa. At tulad po ni Saul, noon akala ko din po tama ang aking ginagawa. Here's the preachemony right now. Tulad po ni Saul, noon akala ko din po tama ang aking ginagawa o ng plano ko po. Pero God interrupted my path para ipakita ang mas malaking plano po niya sa buhay ko. Noon po akala ko ang pagiging madre, anan, ang tanging paraan para maglingkod po sa Diyos. Yes, you heard me right sa mga hindi pa po nakarinig. Nung pag-graduate na ako ng high school po noon, I asked my mom kung pwede po niya akong ipasok sa kumbento. Diba? Gusto kong magmadre. Pero God interrupted my path para ipakita ang mas malaking plano niya. Yung sabi ng ating Panginoong Diyos, bakit pa kita nila lang na maganda? Diba? Kung hindi lang natin, di ba? Tawa naman dyan. Wala bang palakpak dyan? I am fearfully and... Di ba? Imagine yourself, you're inside the kumbento, nabalutan na ako. Paano naman ako mahanap ng asawa ko? Kaway-kaway dyan asawa, di ba? Di ba? Paano yan? Hindi. Yan ang sabi ng Panginoong Diyos. God interrupted my path para ipakita ang mas malaking plano niya sa akin. Noon nakala ko po ang pagiging madre lang tanging paraan para maglingkod sa Kanya. Para sa akin, iyon po yung tamang path para pagsilbihan ko ang ating Panginoon. Pero sa sandaling yun, God interrupted my path. Ipanakita niya na hindi yun ang plano niya para sa akin. May dumating po na pastor. Ayan, tignan niyo na lang po ang aking anak. Kamukhang-kamukha niya. Ayan, sawa sabi ni Angel, namimiss ka na daw niya. Ayan, asawa po kasi ang tawagan namin, di ba? Asawa. So, may dumating po na isang pastor sa aming bahay para kausapin po ang aking nanay. Hindi yung sabihin na, pwede bang ligawan yung anak niya? Wala pang ganun. Para kausapin po ang aking nanay, saka gusto ang rentahan po niya ang aming lumang bahay. Amen. At gagawin nilang bahay, sambahan. Kasi church planter po yung aking asawa. Nung dumating po siya kasi sa amin, dati po siyang youth pastor from Papandan. Pastora, kung alam niyo, youth pastor. So, he was sent out ng kanyang senior pastor. Ayan. So, yun, naghanap siya ng church na building. Parang ganun, di ba? Kahit bahay lang, tawag na natin kasi when you gather there, building na ang tawag natin. So, luckily, yung bahay po namin that time ay available kasi nga nagpagawa yung mga kapatid ko ng bagong bahay. Kasi yung dati naming bahay, tawag dito, nasalanta po siya ng bagyo. Si Undoy ata yun, if I'm not mistaken. At dito po nagsimula ang aking transformation. Mula sa pagiging taga-usig din po ako ng mga born again. Diba? Pag sinabi nating born again, you know what? The first thing that comes on my mind, pag sinabi natin born-again Christian is mga baliw po. Kasi ang tingin ko sa kanila, kasi hindi pa po kasi ako nakakapasok, nakaka-join po noon sa mga gatherings na ganito eh. 'Di ba? Basta ang naririnig ko lang, nagtataas sila ng kamay. 'Di ba? Nag-iiyakan. Yun pala ay paraan ng pag-worship. Hindi ko pa po alam ang ganun noon. Tama po ba? Okay, so dito nagsimula po ang aking transformation mula sa pagiging taga-usig din ng mga born-again Christians patungo po sa pagiging pastor. Imagine that yung calling. From Anan, God interrupted my path to become Anan na maging madre. Sabi niya, hindi anak. Hindi kita dinisign para dyan. Diba? Hindi kita ginawa para dyan. I have a greater plan for you. Kung sa tingin mo, anak, yan yung tama, para maipakita mo na ako ay wino-worship mo, well, anak, hindi yan. Hindi yan. Itatama
natin. Okay. At sa mas malawak po na paglilingkod po ngayon sa ating Panginoong Diyos, kasama ko na po ang aking asawa. Amen. That time, ang alam ko lang din po noon, tama ang aking ginagawa. Sino po dito sa inyo? Yung mga nakagisnan, yung mga pinasa sa atin ng ating mga ninuno, na kagaya ni Saul, yun ang alam niyang tama. Kaya pilit niyang huhulihin ngayon ang mga mananampalataya. Diba? Noon ang naibasa din sa akin ng aking mga ninuno, I have to pray the rosary. Diba? Para sagutin ang aking panalangin. Kailangan kong magrosaryo pag alas 6 na ng gabi, diba? Dapat nagro-rosaryo na ako. O para mapatawad ang aking kasalanan, dapat nagpipinitensya. Hindi pa ako nagpinitensya. Pero pag Semana Santa na noon, naandyan na yung mga naglalakad, ay nakatuwang-tuwa ako. Tapos yung mga gaganon. Hindi naman yung tuwang-tuwa. I'm sorry for that. I mean, parang ito na yung, they are holy. Yun yung tingin ko sa kanila. Diba? Talang they are followers of Jesus. Amen. May mga pag-aali pa sa ribulto. Diba? Mga ganun na mga tawag dito na ipamana o nakamulatan ko noon para gumaling ka. Dapat mag-alay ka. Diba? Pero nung naging Kristiyano ako, laging napangiti sa akin si Pastora Tonet, di ba? Prayer lang katapat niyan, di ba? Hindi mo kailangang mag-alay, hindi mo kailangang magdasal ng... Kasi yun ang naipamulat. Mga tradisyon na naipasa sa ating mga ninuno. But God changed my desire to become a nun. Glory to God. Simula po nang dumalo po ako ng Bible study at regular na Sunday service ng aming church. Marahil dumating din po tayo sa ating buhay na yung mga plano natin ay hindi nag-materialize. Isipin nga po natin, ano sa tingin natin, ano yung mga plano na gusto nating gawin, pilit nating ginagawa, pero hindi nag-materialize. Diba? Hindi nangyayari. Halimbawa, minsan, akala natin tamang ating karir. Diba? Ang ating relasyon na meron tayo. O paraan ng paglilingkod. Pero may point na hihinto o iniinterrupt tayo ng Diyos para ipakita ang mas malaking plano niya. And then, at the end of the time, you will realize, sasabihin na lang natin, oh Lord, thank you. Buti na lang, Lord. Diba? Kung naging madre ako, Lord. Diba? Walang angel ngayon. Diba? Buti na lang, Lord. Diba? Hinadlangan mo yung karir na pinili ko. Kasi kung ito yung pinili ko na karir, gusto kong tahakin, mapapahamak pala ako dun. Buti na lang, Lord. Diba? Na hininto mo, ininterrupt mo ako. Yung gusto ko nang sumama dito sa lalaking ito. And to the end pala, meron pala siyang asawa. Buti na lang, Lord. Diba? Who among you here nakaka-relate? Remember this, Jeremiah 29 verse 11, our favorite verse. Sabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. So kapatid, pag ini-interrupt po tayo ng ating Panginoong Diyos, huwag tayong masyadong sensitibo. Diba? Tignan natin. Bakit, Lord? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Ngayon, hallelujah, kung hindi ako in-interrupt ni Lord, wala po ako sa harap nyo na nag-share ngayon ng salita ng ating Panginoong Diyos. Glory to God. Amen. Pwede po ba nating palakpakan muli ang ating Panginoon? Amen. God's plan is bigger than our plan. Amen. All we have to do is follow Him. Okay. Dahil alam ko po, minsan hinaharang po tayo ni Lord sa maling daan para itama ang ating direksyon. Kung feeling mo, wala ka sa tama, pwede si God ang humarang sa'yo. Parang si Saul, di ba? Hinarang siya ng ating Panginoong Diyos because God has a greater purpose sa buhay ni Saul. Amen. God interrupts our path. Number 2,
Dalawa na lang. Instruction. Are you with me? Amen. Instruction. God sends tama ba yung pronunciation ko? God sends the right people. In Damascus, there was a disciple named Ananias. And the Lord called him in a vision. So Ananias went and placed his hand on Saul. Basahin po ulit natin. Balikan natin yung kwento ni Ananias para makarelate po tayo dito sa pangalawa na instruction that God sends the right people. Now, there was a believer in Damascus named Ananias, and the Lord spake to him in a vision, calling Ananias. Yes, Lord, he replied. The Lord said, go over to street, to the house of Judas. When you get there, ask for a man from Tarsus named Saul. He is praying to me right now. Have shown him a vision of a man named Ananias coming in and laying hands on him so he can see again. But Lord, exclaimed Ananias, I've heard many people, ang dami kong narinig patungkol sa taong ito, about the terrible things this man has done to the believers in Jerusalem. And he is authorized by the leading priest to arrest everyone who calls upon your name. But the Lord said, go, for Saul is my chosen instrument to make my message to the Gentiles and to the kings, as well as to the people of Israel. And I will show him how much he must suffer for my name's sake. So Ananias went and found Saul. So many times, God sends the right people to instruct us, to help us through our transformation process. Do you believe in that? Na nagpapadala ang tao, ang Diyos, na gumagamit ang Panginoong Diyos ng mga tao para sila ang makatulong sa atin, sa ating transformasyon. Amen. Amen po ba? Pwede po ba nating tignan yung ating katabi? Kung siya yung leader mo, ayan. Sayang, walang GCash dito, no? Senda mo ng GCash. Ayan. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Umusod yung slides ka. Are you with me? Amen. Tingnan po natin. God doesn't want us to walk the path of transformation alone. Amen. Ayon ng Panginoong Diyos na sa process ng ating transformation, ay tayo lang. He sends the right people. Everybody say, right. Right people. Kasi hindi lahat ng gustong tumulong sa atin ay dadalhin tayo sa tama. Say for example, may problema ka. Diba? Mali ang nalapitan mong tao. May problema ka sa asawa mo. Diba? At lumapit ka sa hindi right people. Anong sasabihin niya sa'yo? Tuwanan mo na yan. Diba? I-divorce mo na yan. Diba? So God sends the right people. Amen. Mentors, friends, kaway-kaway ang mga mentors. I'm so happy with my kay Ate Sel, di ba? You know what, Ate, what's the name again? Ate Nora. Nung nag-share ka po dito about giving, Ate Sel is very proud of you. Sabi niya, disciple ko yan. Amen, di ba? Disciple ko yan. Amen. Aside from friends, we have pastors. Nagpapadala din ng pastor, kagaya ko, di ba? Pastor ang pinadala ng ating Panginoong Diyos para matulungan ako sa aking transformation from being madrisana to become a pastor. Oh my gosh. Or co-believers to guide, encourage, and support us. Kayo po, pastora, kasi parang paano po kayo nagkakilala ni pastor? Dinisciple din po ba kayo ni pastor? Diba? Sige, pastora. Sige po. Okay. Now, let's go back to the studio. I believe hindi po madali o madali minsan ang maging leader. Tama po ba? Hindi madali minsan ang maging leader. Minsan para din po tayong Ananias.
May gustong ipagawa ang ating Panginoong Diyos. May gusto siyang puntahan natin. Pero may mga but. Beauty po tayo. Pag may pinapagawa ang Diyos sa atin. But Lord, ikaw naman Lord. Di ba? Mga ganun eh. Exaggerated. Poise. Naka-live tayo. Ayan. Okay. Gaya po na ni Aeneas, tularan po sana natin. Di ba? Gawin natin pong halimbawa si Aeneas. Mahirap, pero walang mahirap pag gusto po talaga natin. Aeneas had doubts. Tama po ba? But he obeyed. He obeyed. Acts 9:13 sabi niya, "But Lord," exclaimed Aeneas, "I've heard many people talk about the terrible things this man has done." May but si Aeneas, may fear, may takot siya. Diba? Ano yung takot na Aeneas? Paano kung patayin ako? Paano pag hindi ako papasukin? Nasubukan niyo na yon? Yung may gusto kayong i-share ng word, di ba? Pero nag-hesitate ka, papasukin kaya niya ako. Yung asawa ko kaya anong hesitation niya? Lord, ang tangkad nun, 5'9". 5'4" lang ako! Mamaya, batukan pa niya ako, Lord! Asawa, I love you. Di ba? Di ba? Siguro isa yun sa fear. Lord, ang tangkad nun. Lord, ang laki ng bahay nila, Lord. Yung bahay namin, maliit lang. Baka pag nag-share ako dun, in Ilocano, mataan na laang. Diba? Diba may maganon din tayong hesitation? Lord, professional siya. Ako, ganito lang ako, Lord eh. Diba? Wala akong pinag-aralan or ganito lang ako, Lord eh. Makinig kaya siya sa akin? Diba? Lord, nag-aral yun. Teacher niya, si Gamaliel. Diba? Maniwala kaya yun sa akin? Hello? God sends the right people. Pero anong pong ginawa ni Ananias? Pinili pa rin niyang sumunod sa tawag, sa utos ng Panginoong Diyos, sa tawag ng Panginoong Diyos. And you know what? This is the result. Listen to me. Look at the board. Result of obedience, number 1. He became part of God's bigger plan. Naging parte siya eh. Diba? Parang pag nagbibigay din tayo sa giving, sa tingin mo, nilaglag mo lang yun sa offering box. Hindi po. Parte po kayo sa expansion ng God's kingdom. Diba? Parte po kayo. Sa tingin mo, ganito ka lang. Diba? At taga-enter ka lang ng slides ni Pastora. Hindi po. Part ka ng God's kingdom. Diba? We are a team. Sa tingin mo, taga-drum ka lang, ganun ka lang. Taga-ganon ka lang. Hindi po. Part ka. Prepare nyo po yung aming spirit para makapag-worship po tayo ng maayos sa ating Panginoon. Wala pong maliit pagdating po sa ating Panginoong Diyos. Ay, hindi kami nakikita dito. Prayer warriors lang kami. Dito lang kami. Diba? Nilagay kami dito kasi may edad na kami. Hindi mo. Nay, I love you. Nay, yung tinapay ko. Diba? Wala pong maliit para sa ating Panginoon. Diba? Alam ko po, may mga hesitation, may doubts, may fear po tayo. Amen. He experienced God's guidance. Result of obedience, number 1, he became part of God's bigger plan. That is the soul's transformation and mission. He experienced God's guidance, number 2, and protection firsthand. Imagine that, di ba? Andun yung protection sa atin ng ating Panginoong Diyos. Minsan blessed pa nga tayo eh. If we obeyed God, pinamimerienda tayo. Pag nagba-Bible study, ganun kasi yung setting sa Philippines eh. Diba? Bible study tayo. Pastora, dito na kayo kumain. Mga ganun. Kung minsan malalay eh. Magre-request pa. Gusto kong ulam yung ganito ah. Diba? Favored ang mga tao na nag-share ng Word of God. Amen. Kaya nga salamat po sa mga palabki. Yan to. Yeah. Magandang na po tayo ginagamit ngayon. Number 3, his obedience inspired others and helped expand God's kingdom.
Na-inspired yung iba, grabe yung tawag dito, lakas ng loob ni Ananias. Grabe si sister. Grabe si brother. Kaya ko din. Kaya ko din yung ginagawa niya. Kaya ko din mag-share. Di ba? Anak din ako ng Diyos. Di ba? Sabi ko din noon, pag tinitignan ko yung asawa ko noon, nag-share. Dati, our term was, tagabutas ng upuan lang ako noon. Kaupo, tinitignan ko lang yung akin. But then I decided, Lord, sabi ko, kung dito mo ako tinawag, sige Lord, gamitin mo din ako, Lord. Gusto ko, Panginoong Diyos, na gamitin mo din akong magbahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Amen. Dinisar ko din yung time na na-transform na po ako. Okay. So, kapag tinawag po tayo, okay, dito po tayo, sa buhay ko po, ginamit ng Diyos ang aking asawa para maging instrumento ng kanyang pagbabago sa akin. Listen to me. Ginamit ng ating Panginoong Diyos ang aking asawa para maging instrumento ng Panginoong Diyos para ako ay mabago. Hindi ako binago ng asawa ko. Amen. Kasi ang tao hindi yan nagbabago. Hindi ka kayang baguhin ng tao. Ang kayang bumago sa'yo, kahit ilang Bible study ang ginawa sa'yo, pinuntahan ka na, di ba? Kung wala ang pagkilos ang ating Panginoon, at hindi mo hinayaan ang Panginoong Diyos na kumilos sa'yo para baguhin ka, hindi po mababago ang isang tao. Kaya naging open-minded ako that time. Hindi ko pinangalandakan na hindi. Ito Alam mo ba, may theology 1, theology 2 din ako. Kasi nag-aaral din po kasi ako. Hindi ako nag-aaral sa Bible school. Kaso nga lang, pumasok din po kasi ako sa Catholic school. May theology 1, theology 2 din ako. Hindi ko na pinaglaban yung kung ano sa tingin ko ang tama. Hinayaan ko na mangusap ang ating Panginoong Diyos sa akin mismo. And that was the start of my transformation. Excited pa nga ako noon No string attached. Diba? Excited pa nga ako I can still remember every Thursday ang aming Bible study sa bahay. Thursday night. Kasi yun po yung day off ko sa work. Okay. So, yun. Sa buhay ko, ginamit ng ating Panginoong Diyos ang aking asawa. Kung hindi siya sumunod, siguro kung hindi sumunod sa tawag ng Diyos na ako ay kanyang gabayan, baka hindi ko po naranasan ang personal na transformation na nangyari sa buhay ko. Kung hindi siya naging obedient. Katulad ni Ananias, may bad moments din. Lord, may hesitation, may doubt, pero sumunod siya at nakita ang resulta ng obedience sa tunay na buhay. Hindi ko sinasabing perfecto po ako. Diba? And this is the result of his obedience to the Lord. Diba? Hallelujah. Kapag tinawag ka ng Panginoon na tulungan o gabayan ng iba, kahit may bat ka sa puso mo, sumunod lang po sana tayo. Because God will use you to transform lives. Diba? I encourage each and every one of us na ma-feel din sana natin yung feeling ng isang leader. Diba? Na yung mini-mentoran mo, natututo. Diba? Dati, ikaw ang nag-share dito sa harap. Ikaw ang nag-encourage dati dito sa harap. And look at you now. Diba? Ibig sabihin, you are a good mentor or you are a good leader. Pwede bang palakpakan natin yung mga mentors natin? Pastora Lato, di ba? Hallelujah. Ang ganda po ng sharing po namin kagabi, Pastora Lato. Glory to God. Okay. Kapag tinawag tayo ng ating Panginoon, kahit may bat po tayo sa ating puso, sumunod lang tayo. Because yung gagawin natin, it will transform lives. Makakapagpabago po yan ng buhay. Hindi man lahat siguro. Kasi minsan sumusuko na tayo. Tama po ba? Hagi, nakakapagod talaga to. Ayoko na nga siyang i-follow up. Diba? Hagi, naku! Okay. At hindi natin alam, yung ginagawa pala natin, it strengthen faith in others.
Di ba? Pag nagsisharing kayo, di ba? Hindi mo alam na i-strengthen pala yung faith. Just like kagabi, ginagawa po namin na Bible study. Di ba? Na-strengthen yung faith niya, na-encourage siya, na magpatuloy, na kilalanin ang ating Panginoong Diyos. Para dumating siya sa point, sabi niya, gusto ko din maranasan yung nararanasan nyo. Di ba? So, kapatid, kamit lang, samahan mo yung right people. Di ba? Allow those people na mag-instruct sa buhay mo, see to it that they are God sends. Sila yung pinadala ng ating Panginoong Diyos. Amen. Pag nagpagamit tayo sa ating Panginoong Diyos, hallelujah, matutulungan natin to fulfill His bigger plan through, tama ba? Fulfill His bigger plan through you. Kasama tayo ng ating Panginoong Diyos na kung ano man yung plano niya sa taong yun, kasama, part tayo doon sa growth ng tao na yun. Okay. Sabi po sa Matthew 28:19, isa na lang. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay, last na po tayo. Last. Ano po yung first na ay sa transformation in the life of Saul? Interruption. Number 2 is interaction. God sends the right people. And number 3, intentional. Intention. May layunin. May layunin ang ating Panginoong Diyos bakit hindi natutuloy ang mga plano natin. May layunin ang ating Panginoong Diyos bakit itong tao na to ang pinadala niya para sa iyo. Okay. Intention yun ng ating Panginoong Diyos. It's not an accident. Hindi po aksidente. Okay. God transform our mission. Intention ng ating Panginoong Diyos to transform our mission. Okay, sabi po sa Acts 9:15-16, but the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen. Pinili ko to. He is my chosen instrument to carry my name. Grabe! Kung may plano si Ananias, may plano din pala ang ating Panginoong Diyos sa kanya. At yun dapat ang makita natin. Buti pa si Lord may plano sa atin. Tayo, may plano din po ba tayo? Wala. Ang plano ko lang kumain. Di ba? Ang plano ko lang umupo, makinig. Sa preaching, pag-uwi, wala na. Di ba? Tagabutas lang ng upuan, sabi ni Pastor. Okay. Go this man. Okay. Back to the studio. Go this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and your kings and before the people of Israel. Okay. So, kung titignan natin dito, Saul's purpose was radically changed. Everybody say, radical. Radical. From persecutor to preacher. Diba? Diba dating lasenggo to? Pero bakit ngayon naglilit na siya ng Bible study? Diba si Kwan yan? Diba? Uy, anong nangyari? Diba? Dati kailangan mo pang utusan ng ilang beses para magugas ng plato. Bakit ngayon? Ilabas mo ang anak ko. Asan ang anak ko? Diba? Na-transform sa preaching. Tinatch siya ng ating Panginoon. Diba? Anak, kung gusto mong humabang yung buhay, you have to obey your mother and father. Diba? Hello? Hindi po natin kailangan ang radical, ang dramatic na mga experiences para masabi natin na na-transform tayo ng ating Panginoon. Amen. Look at yourself. Diba? The little things na hindi natin ginagawa noon at ginagawa na natin ngayon. That is transformation. Diba? Dati hindi mo pinagsisilbihan Dati hindi mo pinagsisilbihan ang iyong asawa. Pero narinig mo sa preaching na wife, submit to your husband. Wives, yun na yun.
Asawa, I love you. Basta, the sum total of that is love. Diba? Dati walang love sa puso mo eh. Those are transformation already. Huwag na tayong humanap ng mga dramatic na transformation. Na kailangan ka pang ipako sa cross para masabi natin na na-transform tayo. Huwag na po, kapatid. Dito pa lang. Diba? In your own little way. Tignan natin. Amen. So, from Saul's life, sabi niya, from persecutor to preacher. Amen. When God transforms us, He doesn't just change our hearts. He also transforms our purpose and mission. Amen. Listen to this. Malapit na be. Noong tinanggap ko po si Jesus bilang sarili kong tagapagligtas, na-reset, na bago po yung vision ko sa buhay. Akala ko po ang pagiging madre lang ang paraan para maglingkod sa Diyos. Pero ginabayan ako ni Lord sa mas malawak na misyon. Na may misyon pala ako, katulad ni Saul. Mula sa personal na ministry hanggang sa pag-support po sa ministry ng aking asawa. Dati nag-umpisa lang po kami sa maliit. Ngayon meron na po kaming 7 po under our care na church. At meron po kaming 13. Sorry, gutom na yarn. 13 na pastor under our care. So, listen to me. Kapag sumunod po tayo sa tawag niya, makikita po natin ang transformation ay hindi lang sa puso, kundi pati sa purpose at mission natin. Lord, anong purpose ko? Anong mission ko? Ganun eh. Kaya po ang sabi sa verse 20-22, and immediately, he began preaching about Jesus. Nung na-transform si Saul, anong ginawa niya? Immediately, instantly, agad-agad, tama ba? He began preaching about Jesus in the synagogue, saying, He is indeed the Son of God! Grabe, no? And all he heard him were amazed. Parang tayo din, di ba? Yung lagi kong sinasabi, dating tamad-tamad mo. Anong nangyari? Di ba? O ngayon, obedient ka na. Ang sipag-sipag mo. Amen. Isn't this the same man? Di ba ito yung tao who caused such devastation among Jesus' followers in Jerusalem? Amen. And didn't he come here? Di ba pumarito siya dati to arrest them and take them in chains to the leading priest? And Saul's, verse 22, preaching become more and more powerful. And the Jews in Damascus couldn't refute his proof that Jesus was indeed the Messiah. Okay. What is our key point here? When God transforms us, He doesn't just change our hearts. Listen to me. Pag binago po tayo ng ating Panginoong Diyos, He doesn't just change our hearts. He also transforms our purpose and our mission. And Saul's purpose or mission in life is to proclaim that Jesus is Lord. That is Saul's purpose. Na-divert yung kanyang purpose para hulihin yung mga mananampalataya. Ngayon, yung mission na niya ay ang tawag dito, mag-share, ibahagi, and declare that Jesus is Lord. Habang pinag-aaralan ko po ang buhay ni Saul, pagkatapos niyang ma-encounter si God, sabi ko, ano kaya ang ginawa niya para magkaroon ng transformation sa kanyang buhay? Diba? Kasi dapat may gawin ang isang tao para matransform ang kanyang buhay. Amen po ba? Minsan gusto kasi nating maging mabuti, pero parang mahirap talikuran ang nakasanayan natin. Lord, gusto ko nang magbago, pero parang hindi ko maiwan-iwanan to. Gabi-gabi na lang, Lord, di ba? Hindi ako makatulog pag walang alak, di ba? Hindi ako makapagganito. Paulit
paulit-ulit pa rin ako, Lord, gusto kong magbago, pero paulit-paulit pa rin ako nagkakamali. Lord, gusto ko na rin magbago, pero parang hindi ko kaya. Amen. Yung napapakanta na siguro si Saul na, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Parang siguro si Saul na, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gising pa ba kayo? Ayan. And you know what? The only key to transformation pala, sabi nga ni Pastor Dwight last Sunday, is genuine repentance. Look at my word. Genuine. Tama ba? Genuine? Genuine. Sige. Genuine repentance. Tunay. Dapat bukal sa puso. Tama po ba? Okay. Sabi ni Pastor Dwight, the fruit of repentance is genuine repentance. So, nung pinag-aaralan ko si Saul, sabi ko, ano kaya ang ginawa ni Saul? Paano siya na-transform? Ganun na lang kaya, Lord. Diba? Sige, nag-send ka ng tao. Diba? Kasi kahit pumunta si Ananias, kung ayaw niya naman, ayaw niyang makinig, wala din. Hindi din siya matatransform. Am I right? Hindi din matatransform. Kahit isa't kalahating oras akong magdadadadak dito, kung ayaw po niyong matransform, walang mangyayari sa atin. Amen. Darating at darating ng Panginoong Diyos, hindi pa din po tayo natatransform. Amen. Eh, sabi ko, ano kayang ginawa ni Ananias? Ni Saul. Ito po ang pinakita sa atin ng ating Panginoong Diyos. Music, please. Kuya. Okay. Pagkatapos niyang ma-encounter si God, nagrepent siya sa kanyang mga kasalanan. Nagrepent. Pinayagan niya ang Diyos. Can I ask the worship team, please? Pinayagan niya ang Diyos ngayon maging hari sa kanyang buhay. At hindi lang po siya basta nagrepent. Ito po yung tinatawag natin na genuine repentance na nagdala po sa kanyang tunay na pagbabago or transformation in life. Okay. Paano natin masasabi po yun? Sa Acts 9:9, sabi niya, he remained there blind for 3 days and did not eat or drink. Look at that. Anong ginawa ni Saul nung ma-encounter niya si Jesus? Anong ginawa niya? He remained 3 days and did not eat or drink. 3 araw siyang hindi kumain at uminom. Ipinakita ni Saul ang kanyang sinseridad na siya ay, nagre-repent sa kanyang kasalanan. Nag-prayer, nag-fasting po siya. Di ba, doon mo makikita eh. If you are truly sincere, di ba, nagfa-fasting siya eh. Kaya niyang mag-sacrifice. Tama. Hindi siya uminom, hindi siya kumain. Nag-ayuno po ba yun? Nag-ayuno siya. Lord! Diba? I'm sorry, Lord! Pinag-fastingan po yun ni Saul. And, anong sabi pa sa 9 verse 11? He is praying to me right now. Habang nagfa-fasting po si Saul, siya ay nagbabad din po sa panalangin. Diba? Gusto niyang marinig talaga yung boses ng ating Panginoong Diyos. Gusto niyang makita yung clear instruction, vision, kung ano talaga ang gustong ipagawa sa Kanya ng ating Panginoon. Because genuine repentance leads to vision, clarity, and life transformation. Imagine kayang hindi kumain ni Saul for 3 days. At wala siyang ibang ginawa kundi manalangin lang. Lord, ito yung weaknesses ko. Kunin mo na, Lord. Nahihirapan ako dito, Lord. Lord, inaalay ko sa iyo to, Lord. Dati siguro ang ginagawa ni Saul, Hail Mary, full of grace. Amen.
kailangan kong mag-offer, mag-ayuno, kailangan kong kumatay ng baboy para hindi. Talagang kinatagpo niya ang ating Panginoong Diyos. Kasi gusto niya na siya ay ma-transform. At magagawa lang niya yun through fasting. Yun yung kanyang ginawa. Nag-fasting siya for 3 days. Wala siyang ibang ginawa, kundi manalangin, kausapin ang ating Panginoong Diyos. Amen. And to end this message, in this life, I believe God sometimes interrupt us to instruct us for His good intentions. I will repeat. In this life, God sometimes interrupt us to instruct us for His good intentions for our life. If He did it to Saul, who is now called Paul, kung ginawa po niya ito kay Saul, na ngayon ay Paul, nung siya ay na-transform na. If God can do it to Paul, I believe, He can do it to us also. Kayang-kaya din gawin ng ating Panginoong Diyos. Basta meron lang tayong genuine repentance sa atin. At tayo ay willing na isuko sa paanan ng ating Panginoong Diyos yung mga bagay na ayaw na po nating gawin. I will end this with this. Baunin po natin sa ating pag-uwi. As I call Pastoral Lato for our altar call. And we know, sabi po dito, with great confidence, that God who is deeply concerned. Kuya Mark, pakilagay po yung verse, I'm sorry. And we know with great confidence that God who is deeply concerned about us. Sabi mo sa katabi mo, concerned ang Diyos sa'yo. Let's make it personal. Panginoon, salamat, concerned ka pala sa akin. Amen, di ba? And we know, sabi natin or sabihin na lang natin, dapat malaman natin that God is deeply concerned about us. Causes all things to work together as a plan. For good for those who love Him, to those who are called according to His plan and purpose. Thank you, Lord, for that plan, Panginoon, that none should perish,